Batangas gears up for undas following the onslaught of severe tropical storm Christine. For details, we have Mobile Journal, Amy Atienza, joining us today, reporting live on the ground. Kamusta dyan, Amy, yung mga paghahanda ng mga Batanggenyo sa undas? Yes, Angela Diego. Nandito nga ako ngayon sa San Jose, Batangas, sa San Jose Public Cemetery, kung saan isa nga rin ito sa mga napinsala ng Bagyong Christine. At dito mismo sa kinatatayuan ko ay binaha daw itong sementeryo na ito. Pero nung over the weekend ay naglinis na sila at nawalis na lahat ng mga putik na nagkalat. So ayan, konting walkthrough muna dito sa cemetery. So ayan, dito yung mismong binaha na area kasi ito yung area sa sementeryo na napakababa at talagang madaming putik dyan. Nung bumisita tayo kahapon, meron ding mga nagkalat na damo at mga dahon ng puno na nakaapekto talaga sa kalinisan ng sementeryo. Ngayon, ang sitwasyon dito ngayon sa San Jose Public Cemetery, marami na ang bumisita na marami ng mga bumisita para sa kanilang yumaong kamag-anak at yun nga umabot na daw sa 200 ang bilang ng taong pumunta dito ngayon sa San Jose Public Cemetery. Kung titingnan naman natin yung mismong area, makikita natin na malinis-linis natin, hindi na ganun kaapektado itong area na ito. At bukod pa dyan, hindi na rin pinapapasok ang mga sasakyan, maging ang mga tricycle, pati na rin ang mga motorsiklo dahil nga marami-rami na ang taong bumibisita dito. Kaya ayun din, dagdag ko na lang din, merong mga personnel na nakaredy dito sa San Jose Public Cemetery para umassist sa mga emergencies at kung ano mga anomalya na mararanasan ng mga bibisita dito. Angela Diego. Yes, anong oras ba yung magiging peak natin na inaasahan dyan ng pagdagsa ng tao? Kasi madami pa rin so far as of this time sa Metro Manila area, meron pang trabaho. So what time do you expect the bulk of people? Yes, madalas daw dito, Diego, 3 p.m. hanggang 5 p.m. dumadami ang bilang ng tao na bumibisita sa San Jose Public Cemetery. At sinasabi din nila, mamaya daw inaasahan ang pagdating ng San Jose Mayor na si Ben Patron para lang daw makita kung ano nga ba para lang ma-monitor kung ano nga ba kasalukuyang kalagayan dahil inaasahan nila na mas marami ang bibisita dito sa San Jose Public Cemetery ngayong taon kumpara sa nakaraang taon. At kahapon din, binisita natin yung ilang mga public cemeteries tulad ng Cuenca kung saan naapektuhan din ng Bagyong Christine at makikita din natin doon na sobrang dami pang putik at marami pang mga nakakalat na dahon ng puno. At yun nga, meron ding mga daan papunta sa Laurel at Talisay na hindi pa maaaring daanan kaya hindi natin mabisita yung mga public cemeteries doon. Oo. Sa ngayon ba po pwede yung mga pumupunta dyan ngayon sa sementeryo mag-overnight? Yes, allowed naman daw sila, Angela, na mag-overnight dahil 24 hours silang nakabantay dito at alerto naman daw sila kung sakaling may mangyari na emergency. So kaya naman hindi maganda para dun sa mga bibisita dito sa San Jose Public Cemetery. At yun nga din, dagdag ko na lang din, inaabisuhan din nila na magdala ng atin daw ng mga tubig at mga pagkain ng mga bibisita dito kung sakaling magtatagal sila ng higit 1 oras. Pero ready din naman ang mga stalls na kung gusto bumili ng pagkain at ng mga bulaklak ng mga bibisita dito sa San Jose Public Cemetery. Alright, sige, maraming salamat sa iyo, Mobile Journal, Amy Atienza. Yun, kasi dapat mag-ano din sila, tawag dito, magligpit. Pagkatapos, di ba, yung mga pinagkainan, kasi alam naman natin, dyan sa area ng Batangas, nabaha din. Pero nagulat din ako sa itsura ngayon, parang wala nangyari doon sa area na yan, no? Kasi may mga areas pa rin naman sa Batangas ang lubog sa baha at saka naglilinis pa. Dito daw, as of that report ni Amy, is 200 people pa lang. Yes.